Nagsagawa ang US Navy ng mga live fire missile tests sa Philippine Sea noong nakaraang linggo at target umano nito ang China na nagpapadala ng mensahe na humahamon sa mga bagong advanced systems ng People's Liberation Army, sinabi ng isang military analyst. Sa drill na isinagawa sa silangang bahagi ng karagatan ng Pilipinas noong Huwebes, nagpakawala ang guided missile destroyer na USS Barry ng mga medium-range Standard Missile 2, sinabi ng US 7th Fleet sa kanilang Facebook page. Sinamahan ito ng guided missile cruiser na USS Shiloh na nagpakawala rin ng isang SM-2 sa nasabing pagsasanay. Sinabi ng isang Beijing-based military specialist na si Zhu Chenming na ang mga ganitong uri ng drill ay hindi pangkaraniwan at maaaring isipin ito ng People's Liberation Army na isang babala ng Estados Unidos. The US Navy is worried about Chinese missiles, which China could use as a trump card in a military conflict between the two parties in the region. The 7th Fleet wants to warn Beijing that it can intercept missiles from China, sinabi ni Zhu Chenming. Si Li Jie, isa ring military analyst na nakabase sa Beijing, ay sumang-ayon na ang isinagawang missile drill ng US Navy ay isang mensahe para sa China at posibleng kasama rin sa babalang ito ang Russia. Gusto ng US Navy na ipakita sa China na handa nitong pigilan ang mga advanced missiles ng PLA, sinabi ni Lee. Ang People's Liberation Army ay nagdevelop ng dalawang klase ng mga missiles na maaaring magdulot ng malaking banta sa US military, ang carrier killer na DF-21D at ang anti-ship na DF-26 na mayroong 4,000 kilometers na saklaw at kaya nitong abutin ang naval base ng Estados Unidos sa Guam. Isa sa dalawang missile ang maaaring inilagay sa isang artificial island ng China noong Hunyo na nagsagawa ang PLA Rocket Force ng mga missile tests sa pinagtatalunang South China Sea, ayon sa Pentagon. Dineploy sa USS Barry ang pinakabagong Aegis Combat System 2 taon nang nakakalipas at pinabuti nito ang kakayahan na depensahan ang mga bases katulad ng sa Guam at iba pang mga warships ng Estados Unidos mula sa dalawang uri ng Chinese missiles. Ang mga karagdagang pag-upgrade at pagsusuri sa Estados Unidos ay maaaring asahan dahil sinusubukan pa rin ng PLA na pilitin ang hardware, software at training gap sa pagitan ng kanilang Navy at sa US Navy, ayon kay Colin Ko, isang researcher sa Institute of Defense and Strategic Studies Maritime Program sa Singapore. Given the shift in defense focus to the Indo-Pacific and with the PLA threat in mind, I wouldn't be surprised if the US Navy
conducted more such live-fire exercises to validate the fleet's capabilities against the evolving PLA missile strength, sinabi ni Ko, at dagdag pa niya na ang Philippine Sea ay posibleng maging isang battlefield ng China-US armed conflict sa hinaharap. Isinagawa ang mga missile launches habang ang Estados Unidos ay pinapalakas ang military links nito sa bansang Vietnam, Pilipinas at iba pang mga kaalyadong bansa sa rehiyon bilang bahagi ng isang estratehiya na pigilan ang tumataas na impluwensya ng China sa South China Sea. Sinabi ng 7th Fleet na ang isinagawang live-fire operations ng USS Barry sa Philippine Sea ay bilang isang suporta sa seguridad at katatagan sa Indo-Pacific region. Sinabi ng isang Hong Kong-based military commentator na si Song Zongping na ang drill sa Philippine Sea ay sinadya upang palakasin ang presensya ng US military sa rehiyon sa gitna ng pangamba na baka gamitan ng puwersa ng PLA ang US Navy upang mapaalis sa South China Sea. The Philippine Sea is also the critical maritime artery for PLA vessels when they sail to the Western Pacific and Indian Oceans, sinabi ni Song. The US Navy needs to further enhance its military presence in the region, signaling that political trust between the two countries is falling, dagdag pa niya. Kamakailan lamang ay nagsagawa ang mga aircraft ng Chinese military ng anti-submarine drill sa South China Sea, sinabi ng People's Liberation Army noong Biyernes, sa gitna ng dumaraming isinasagawang mga pagpapatrolya at pagsasanay ng mga US warships sa rehiyon. Ang drill na isinagawa ng dalawang Chinese military aircraft ay nangyari ngayong buwan at hindi nagtagal ay nagsagawa rin ang US Naval at Marine units ng isang Expeditionary Strike Force training sa pinagtatalunang karagatan, sinabi ng PLA Navy sa isang ulat. Habang kinilala ang mga paghihirap na sangkot sa naturang operasyon, sinabi sa isang ulat na ang Chinese military aircraft ay matagumpay na na-identify ang ilang mga suspicious objects sa South China Sea. Anti-submarine exercises are like trying to find a needle in a haystack. It's difficult. The underwater hydrological conditions are complex, sinabi ni Yu Yang, ang kapitan ng isa sa mga Chinese aircraft. But by having two planes working together, it increased the probability of finding a submarine, dagdag pa niya. Si Wang Shelen, isa sa mga commander sa nasabing exercise, ay nagsabi na ang anti-submarine operations ay hindi lamang mapanganib, ngunit isa rin itong tunay na pagsubok sa mga kasanayan ng mga piloto. Ang matagumpay na pagkumpleto ng misyon ay nangangailangan ng saktong kontrol ng bilis at taas ng aircraft, dagdag pa niya.